mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sinasabing sa bawat paghinto ng ating buhay, may mga taong dumarating hindi para baguhin ang ating mundo, kundi para ipaalala sa atin kung sino tayo. Ang kwento kong ito ay tungkol sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan, sa mga tinging may kahulugan, at sa mga simulaing nagmumula sa isang simpleng pagtatagpo. Ako nga pala si Mike, 35 taong gulang. Kung ilalarawan ang buhay ko, masasabi kong ito ay isang diretsyong linya patungo sa tagumpay. Maaga akong nakatapos ng pag-aaral, at sa kasalukuyan, ibinibigay ko ang lahat ng aking lakas at panahon para igapang ang isang matatag na karera. Para sa akin, time is gold. Dahil dito, malayo ang mundo ko sa ingay ng kanto. Hindi ako katulad ng iba na makikita niyong tumatambay sa labas o nakikipagpuyatan sa mobile games kasama ang mga tropa. Sapagkat ang itinuturing kong tambayan ay ang 4 na sulok ng aking opisina at ang katahimikan ng aking kwarto. Sa edad ko nga rin palang ito, ay nananatili pa akong binata. Wala akong nobya, hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil ang buong atensyon ko ay nakatuon lamang sa trabaho. At sa bilis ng takbo ng buhay ko, tila wala na rin akong nahanap na puwang o oras para sa aspetong yon ng aking puso. Kaya naman, sa edad kong ito, masasabi kong no girlfriend since birth pa rin ako. Hanggang sa isang hapon, nagbago ang lahat. Habang nagmamadali akong pumasok sa aming gate, pitpit ang daddy kong nakagawian na tila laging hinahabol ng oras, bahagyang natigil ang aking mga hakbang. Napansin ko ang mga bagong lipat sa tapat ng aming bahay. Hindi malaking truck ang gamit nila, kundi isang luma at kakarag-karag na sasakyan na tila pagod na rin sa biyahe. Doon ko unang nakita si Joanne. Hindi siya ang tipikal na maganda na madalas kong makita sa mga business meeting o sa syudad. Halatang pagod ang kanyang mga mata, medyo magulo ang buhok, at napakasimple ng suot na tila luma na sa paningin ng iba. Pero sa kabila ng dumi ng kalsada at tindi ng sikat ng araw, may kung anong liwanag na nagmula sa kanya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, habang buhat ang kanyang maliit na anak. Noong mga sandaling yun ay nanatili lang akong nakatitig sa kanila mula sa aking kinatatayuan. Alam ko sa sarili ko na hindi ito dahil sa mababaw na kuryosidad o dahil lamang sa kanyang pisikal na anyo. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang timpla ng bigat at gaan sa aking dibdib. Isang emosyon na kailanman ay hindi ko pa naramdaman sa ibang mga babae. Sa gitna ng aking tila perpekto at kontroladong buhay, ang presensya ni Joanne ang nagsilbing mitya ng aking pag-aalinlangan. Nakita ko sa kanya ang isang babaeng tila pasan ang buong mundo, ngunit nananatiling nakatayo ng may matamis na ngiti sa mga labi. Ang katatagang iyon ang nagparamdam sa akin na sa kabila ng aking mga naabot, may malaking bahagi pa rin pala ng aking pagkatao ang nananatiling kulang. At habang pinapanood ko ang bawat dahan-dahan niyang pagbaba ng kanilang mga gamit mula sa kakarag-karag na sasakyan, isang tinig sa loob ko ang biglang sumita sa aking katahimikan. Mike, ano ba ang ginagawa mo? Bulong ko sa aking sarili. Dapat kasi ay nasa loob na ako ng bahay. Dapat ay kasalukuyan ko nang binubuksan ang aking email
para sa report na kailangang ipasa bukas ng umaga. Ang oras ay ginto, hindi ba? Pero sa hapong yon, ang gintong hinahabol ko ay tila naging barya lang kumpara sa halaga ng bawat ngiti ni Joanne sa kanyang anak sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa aking pag-iisip nang mahulog ang isang maliit na kahon mula sa sasakyan. Nagkalat ang ilang mga laruan at gamit sa pag-aaral ng bata. Mabilis na lumapit si Joanne. Bakas ang bahagyang taranta. Pero bago pa man niya ito maabot, ay nakita ko ang pagod sa kanyang pag-upo. Sandali siyang napapikit. Huminga ng malalim at muling tumayo na tila walang nangyari. Ngunit bago ko pa man magawang iiwas ang aking tingin, lumingon siya sa direksyon ko. Doon ay tuluyan ng nagtagpo ang aming mga mata. Inasahan ko naman ang isang formal na pagtango o kaya'y isang malamig na pag-iwas. Kaya ng nakasanayan ko sa mundo ng aking trabaho. Pero hindi iyon ang nangyari. Magandang hapon po. Bati niya habang inaayos ang pagkakaupo ng kanyang anak sa kanyang bisig. Bahagyang hinihingal siya at may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Pero ang boses niya ay malinaw at payapa. Kayo po ba ang nakatira rito sa tapat? Pasensya na po ha kung medyo nakaharang ang gamit namin. Ililipat din po namin to agad. Anya nito. Napatigil naman ako. Ang mga salitang magandang hapon na madalas kong marinig bilang formalidad ay tila nagkaroon ng ibang kahulugan sa pandinig ko. Ang oras na lagi kong binabantayan ay tila nakalimutan ko ng tingnan sa aking relos. Oo, ako si Mike. Maikli kong sagot. Nakakapanibago. Ang isang taong laging handa sa mga presentation at meetings ay biglang nauutal sa harap ng isang babaeng kabababalang mula sa lumang sasakyan. Huwag niyong alalahanin ang mga gamit. Hindi naman nakaharang. Wika ko pa. Salamat po, Sir Mike. Ako nga po pala si Joanne. At ito naman ang anak kong si Lucas. Masayang pagpapakilala niya. Kumaway ang bata sa akin. Isang simpleng galaw na hindi ko alam kung paano tutugunan dahil matagal na akong walang interaksyon sa mga bata. Tumango lang ako at pilit na ngumiti. Habang naglalakad ako papasok sa aking tahimik na bahay, hindi ko mapigilang lumingong muli. Nakita ko siyang muling binuhat ang isang mabigat na kahon habang inaakay ang anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang aking matatag na karera at maayos na buhay ay tila naging napakaliit na bagay kumpara sa lakas na nakita ko sa kanyang mga mata. Pagpasok ko sa loob ng bahay, hindi ko agad binuksan ang aking laptop. Nanatili lang akong nakatayo sa likod ng kortina. Nakatingin sa labas habang pilit na kinikilala ang kakaibang pintig sa aking puso na hindi ko naramdaman sa loob ng 35 taon. Mula sa pagitan ng mga kortina, nakita ko si Joanne na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kanyang anak na si Lucas ay masayang tumatalon-talon sa paligid. May hawak na maliit na laruang sasakyan na tila walang kamalay-malay sa bigat ng dala-dalahin ng kanyang ina. At habang pinagmamasdan ko sila, ay isang matinding pakiramdam ng kahiya-hiya ang biglang sumuntok sa aking dibdib. Narito ko, nasa loob ng isang malaki, komportable at malamig na bahay. Habang ang isang babae ay mag-isang nakikipagbuno sa init at bigat sa tapat ng aking bakod. Ang oras na itinuturing kong ginto ay tila naging walang silbi kung
gagamitin ko lang ito sa panonood mula sa malayo. Kaya naman, hindi ko na rin hinintay na muling magtalo ang isip ko. Dahan-dahan kong binitawan ang kurtina. Kinuha ko ang susi ng gate at huminga ng malalim. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng mainit na hangin ng hapon. Isang hangin na matagal ko nang iniiwasan sa pamamagitan ng pagkulong sa sarili sa naka-aircon kong opisina. Kailangan niyo ba ng tulong? Tanong ko kay Joanne. Ang sarili kong boses ay tila banyaga sa aking pandinig. Hindi ito ang boses na ginagamit ko sa mga boardroom meetings. Ito ay boses ng isang kapitbahay. Isang boses na sa loob ng 35 taon ay ngayon ko lang tunay na nagamit. Napahinto si Joanne sa paghila ng isang malaking asul na balde. Lumingon siya sa akin. Gulat na gulat habang ang kanyang anak ay napahinto rin sa paglalaro. Sa sandaling iyon, wala na ang kurtinang naghihiwalay sa amin. Narito na ako sa mundo niya. Sandaling namayani ang katahimikan. Nakita ko ang pagkurap ng kanyang mga mata. Tila tinitimbang kung tatanggapin pa niya ang alokong yon. Sir Mike, nakakahiya naman po. At saka malapit na rin naman po kaming matapos. Sagot niya, habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang kamiseta. Pero bago pa man siya makatanggi ng tuluyan, lumapit na ako. Inabot ko ang hawakan ng balde. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang gaspang ng plastik at ang bigat ng tubig na kailangan nilang gamitin para sa paglilinis. Nako, nakakahiya naman po, Sir Mike. Kayo pa po ang nagbuhat niyan. Anya nito. Ano ka ba? Ayos lang yun, Joanne. Sabi ko, habang pilit na binubuhat ang balde. Masyadong mabigat to para sa'yo. Bahagyang napatawa si Joanne. Isang tawang may halong pagkahiya pero bakas ang pasasalamat. Salamat po talaga, Sir Mike. Sanay naman po ako, pero malaking tulong na rin po ito para mabilis kaming matapos dito sa tapat. Anya naman niya sa akin. Habang naglalakad ako, pitpit ang balde patungo sa kanilang tinitirhan, naramdaman ko ang bawat hakbang. Malayo ito sa lamig ng opisina o sa bigat ng mga dokumentong madalas kong hawakan. Dito, sa ilalim ng sikat ng araw at sa piling ng isang simpleng mag-ina, tila may isang bahagi ng pagkatao ko ang nagigising. Sir, laro tayo mamaya. Singit ng kanyang anak na sumusunod sa aming mga yapak. Napatigil ako sandali at tumingin sa bata. Pagkatapos ay kay Joanne. Sa loob ng maraming taon na ang tanging kausap ko ay mga kliyente at katrabaho, ngayon lang uli may nag-imbita sa akin sa isang bagay na labas sa usaping profesional. Sige ba, basta pagkatapos ng trabaho ni mama mo ha? Sagot ko na may kasamang kindat sa bata. Nako, pasensya na po talaga kayo rito sa anak ko, Sir Mike. Masyadong pala kaibigan. Wika ni Joanne habang kinukuha ang basahan mula sa sasakyan. Hayaan mo na, Joanne. Masarap din palang makarinig ng tawanan sa gitna ng pagod. Seryoso kong tugon habang inilalapag ang balde sa sahig. Nang mga sandaling yon ay bigla namang tumunog ang cellphone ko sa loob ng aking bulsa. Isang pamilyar at mabilis na ringtone na hudyat ng isang mahalagang tawag mula sa opisina. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang tunog na nagpapatakbo sa buhay ko. Pero sa pagkakataong ito, tinitigan ko muna ang balde. Ang pawis sa aking noo at
at ang inosenteng mukha ng bata bago ko ito kinuha. Sandali lang ha. Paalam ko sa kanila. Lumayo ako ng kaunti at sinagot ang tawag. Naririnig ko ang nagmamadaling boses ng aking manager tungkol sa isang urgent report na kailangang isubmit bago mag-alas 5. Dati-rati, natataranta na ako at agad natatakbo papasok ng bahay para humarap sa laptop. Pero habang nakikinig ako, napalingon ako kay Joanne na kasalukuyan nang nagsisimulang magkuskos, habang ang anak niya ay masayang naglalaro. I'll send it in an hour. Mabilis at kalmado kong sagot sa manager ko, bago ko ibinaba ang telepono. Ngunit sa halip na gawin ang aking trabaho, ay may kung anong pwersa naman ang humatak sa akin para tulungan pa rin sila Joanne. Kaya naman pinalikan ko sila upang buhatin ang ibang mga gamit. Joanne, nasan pa yung ibang gamit nyo? Tulungan ko na kayo para mas mabilis kayong makapagpahinga ng anak mo. Anya ko rito. Nako, Sir Mike, hayaan nyo na po ako. Baka maabala ko pa kayo sa trabaho nyo. Nakakahiya na po talaga. Sagot niya, habang pilit na inaayos ang buhok niyang nahuhulog sa kanyang mukha. Ayos lang, at saka tapos naman na ang trabaho ko para sa oras na to. Pagsisinungaling ko, habang kinuha ang isa pang kahon sa loob ng sasakyan. Isang mahiyaing ngiti naman ang isinukli niya sa akin. Sa simpleng sandaling yun, parang nahanap ko ang puwang na matagal ko nang hinahanap sa puso ko. Isang puwang na hindi mapupuna ng anumang promosyon, kundi ng pagtulong at tunay na koneksyon sa kapwa. Nang matapos naman ang aming paghahakot, ay pilit akong pinagmeryenda ni Joanne, bilang pasasalamat na rin daw niya sa pagtulong ko. Hindi ko naman na nagawa pang tumanggi, lalo na't hinila na ni Lucas ang aking kamay para yayain akong makipaglaro sa kanya. Kaya naman, naupo ako sa isang lumang bangkito habang inihahain ni Joanne ang simpleng biswit at malamig na juice. Habang abala naman si Lucas sa pagpapakita ng kanyang mga laruang kotse sa akin, hindi ko mapigilang mapatingin kay Joanne. Kahit kasi bakas ang pagod sa kanyang mukha, may isang uri ng kapayapaan ang bumabalot sa kanya na hindi ko kailanman nakita sa mga taong nakakasalamuha ko sa opisina. Pasensya na kayo, Sir Mike. Ito lang ang nakayanan namin sa ngayon. Aniya, habang dahang-dahang nauupo sa tapat ko. Ano ka ba? Di ba sabi ko naman sa'yo, Mike na lang? At saka ayos lang talaga to, Joanne. Dapat nga ay hindi ka na nag-abala pa. Nakangiti kong pagpapanatag sa kanya upang maalis ang kanyang pagkahiya. Habang sabay naman kaming nagmemeryenda sa gitna ng mga kahon at gamit na hindi pa lubos na naisasaayos, unti-unting napalitan ng kagaanan ang formalidad sa pagitan namin. Sa bawat subo ng simpleng biskwit at sa bawat tawa ni Lucas sa tabi namin, tila mas lalong lumalalim ang aking kuryosidad. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na magtanong. Hindi ito dahil sa gusto kong manghimaso, kundi dahil sa tapat na pagnanais na mas makilala pa ang babaeng nasa harap ko. Isang babaeng nagtataglay ng kakaibang katatagan at liwanag na hindi ko maipaliwanag. Ngunit alam kong bihira kong makita sa mundong aking kinagagalawan. Bakit nga pala mag-isa ka lang na naghahakot dito, Joanne? Nasaan ang tatay ng anak mo? Tanong ko sa isang malumanay na tono. Nag-iingat na hindi magmukhang mapanghusga. Sandali siyang napatigil sa pag-aayos at tumingin sa anak niyang abala sa paglalaro ng isang lumang laruang kotse sa sulok. Wala na siya. Simula nung sanggol pa ang anak ko, iniwan na kami.
Hindi raw niya kayang harapin ang hirap ng buhay. Ngumiti siya ng mapait pero bakas ang katatagan. Kaya heto, kahit anong trabaho, pinapasok ko. Basta kasama ko ang anak ko at alam kong may pambili kami ng gatas at pang-araw-araw na pagkain, ayos na ako. Ang mahalaga, marangal ang ginagawa ko. Parang bigla namang sumikip ang dibdib ko sa sinabi niyo ni Joanne. Akala ko kasi ay sapat na yung hirap na alam ko. Yung puyat sa pagbabasa ng plano, yung init sa site at yung pressure ng mga deadline. Pero iba pa pala yung bigat na dinadala niya. Na ang magpalaki ng anak ng mag-isa habang nakikipagsapalaran araw-araw ay ibang klase ng sakripisyo. Kaya naman noong mga sandaling yon, hindi ko napigilang makaramdam ng matinding habag para sa mag-ina. Simula noon ay naging malapit na ako sa kanilang dalawa. At upang mas makatulong at para na rin magkaroon ng dahilan na lagi silang makasalamuha, kinuha ko si Joanne bilang tagalinis at tagapagluto sa aking bahay. Hindi naman niya ito natanggihan. Sa halip, bakas ang labis na pasasalamat sa kanyang mga mata dahil sa pagkakataong ibinigay ko. Sa pagdating nila, unti-unting nabago ang tahimik at malamig kong tahanan. Ang dating bahay na tila opisina sa sobrang formalidad ay napuno ng bango ng kanyang mga luto. At ang malutong na tawa ni Lucas ang nagbigay kulay sa aking tahimik na mundo. Dahil dito, ang dating Mike na puro trabaho lang ang inatubag ay nagkaroon na rin ng dahilan upang manabik sa bawat pag-uwi. Isang gabi, habang abala ko sa pagtatrabaho sa harap ng aking laptop, dahan-dahan siyang lumapit para ipagtimpla ko ng kape. Gabi na, Mike. Magpahinga ka naman kahit sandali. Malumanay niyang sabi habang inilalapag ang umuusok na tasa sa aking tabi. Napatigil ako sa pagtipa at tinignan ang kape. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Sa ilalim ng ilaw ng aking sala, tila lalong lumambot ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, sanay akong magpuyat ng mag-isa, na ang tanging kasama ay ang liwanag ng screen at ang katahimikan ng gabi. Pero sa simpleng pag-aalala niyang iyon, naramdaman ko ang isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng kahit anong kape. Salamat, Joanne. Sagot ko habang hinihilom ng kanyang presensya ang pagod ko sa buong araw. Masyado na ba akong nagiging workaholic sa paningin mo? Bahagya siyang ngumiti at naupo sa dulo ng sofa. Malayo ng kaunti pero sapat na para maramdaman ko ang kanyang pagpanig sa akin. Hindi naman. Hangad ko lang na sana ay huwag mong kalimutang may buhay din sa labas ng mga numerong yan. Sa sandaling yon, habang nagtatama ang aming mga paningin, tila gumuho ang pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon. Nakita ko ang isang babaeng sa kapila ng sariling hirap ay may puwang pa rin para mag-alala sa iba. Ang puwang sa puso ko na dati ay puro trabaho lang ang laman, ngayon ay unti-unti nang kinukulayan ng kanyang presensya. Napatitig ako sa kanya. At sa pagkakataong yon, hindi ko na magawang iwaksi ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Ipinatong ko ang aking kamay sa ibabaw ng kanyang kamay na nasa gilid ng tasa ng kape. Naramdaman ko ang bahagyang pagkabigla niya, ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Salamat, Joanne. Hindi lang sa kape, kundi sa pagpuno ng katahimikan ng bahay na to. Seryoso kong sabi, habang nakatitig ng malalim sa kanyang mga mata. Dahan-dahang napawi ang kanyang mahiyaing ngiti
at napalitan ng isang tapat na tingin. Sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang mundo. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng sarili kong puso at ang banayad na paghinga ni Lucas na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Mike, mahina niyang sambit, halos pabulong. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Marahan kong inabot ang kanyang mukha at hinawi ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang pisngi. Sa paglalapit ng aming mga mukha, naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Doon, sa gitna ng gabing dati ay puno ng trabaho, ay nagsimulang mabuo ang isang bagong kabanata. Isang halik na nagsilbing sagot sa lahat ng aking mga katanungan tungkol sa pag-ibig. Sa sandaling yon, alam kong wala nang balikan. Ang dating no-girlfriend since birth na si Mike ay tuluyan ng nahulog sa babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na buhay ay wala sa harap ng computer, kundi sa init ng yakap ng taong tunay na nagmamalasakit sa'yo. Kaya naman, nang magtama ang aming mga balat, tila nagliyab ang lahat ng damdaming matagal ko nang itinago. Nang hindi tumutol si Joanne sa aking ginawa, dahan-dahan ko siyang binuhat patungo sa aking silid. Ang silid na dati ay saksi lamang sa aking pag-iisa at pagpupuyat sa trabaho, ngunit ngayon ay magiging saksi sa pinakamahalagang gabi ng aking buhay. Sa loob ng silid, tanging ang mahinang liwanag mula sa labas ang nagbibigay hugis sa kanyang katawan. Sa bawat haplos ko sa kanyang balat, ramdam ko ang kanyang panginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pareho naming pananabik. Ang bawat halik namin ay puno ng pangako. Bawat ugnayan ay tila pagsasabi na simula sa gabing ito, hindi na siya mag-isa sa pagpasa ng mundo. Ang gaspang ng aking mga palad ay sumalubong sa kanyang lambot. At sa bawat galaw namin sa gitna ng dilim, tila nawawala ang lahat ng mga alalahanin ko sa opisina at ang mga pait ng kanyang nakaraan. Nagkaisa ang aming mga katawan sa isang ritmong puno ng pag-iingat at tindi ng damdamin. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging totoo. Ang init, ang bango ng kanyang balat, at ang bawat buntong hininga na tumatakas sa aming mga labi. Nang matapos ang lahat, habang magkayakap kaming nakahiga sa ilalim ng kumot, naramdaman ko ang kanyang mahimbing na paghinga sa aking dibdib. Hinaplos ko ang kanyang buhok at naramdaman ang kagaanan na kailanman ay hindi naibigay ng anumang tagumpay sa karir. Joanne, pulong ko sa gitna ng katahimikan. Bakit? Sagot niya ng napakahina, tila inaantok na. Dito ka lang ha, hindi ko nahahayaang mahirapan ka pa. Pangako ko. Hinigpitan niya ang yakap sa akin bago siya tuluyang nakatulog. Habang nakatingin ako sa kisame, napangiti ako. Ang dating malamig na bahay ay tuluyan ng naging tahanan. At ako, ang lalaking dati ay walang alam kundi trabaho, ay nahanap na ang kanyang tunay na pahinga sa piling ng babaeng ito. Kinabukasan, nagising ako na hindi ang tunog ng alarm clock ang pumukaw sa aking pandinig, kundi ang mabahong amoy ng sinangag at ang mahinang tawanan ni Joanne at Lucas sa kusina. Sa unang pagkakataon, hindi ang mga deadline sa opisina ang unang pumasok sa isip ko, kundi ang pasasalamat na may ganito na akong madadatnan sa bawat umaga. Dahan-dahan akong lumabas ng silid at nakita silang dalawa. Nang magtama ang paningin namin ni Joanne, muling bumalik ang mahiyaing ngiti sa kanyang mga labi.
Ngunit ngayon ay may kasama ng lalim at pag-unawa. Gising ka na pala, Mike. Halika na. Nakahanda na ang almusal. Aya niya. Lumapit ako at hinalikat siya ng mabilis sa noo bago binuhat si Lucas na tuwang-tuwa sa aking pagdating. Sa bawat subo namin ng pagkain, tila nabubura ang lahat ng pait ng aming mga nakaraan. Doon ko napatunayan na ang buhay ay hindi isang karera patungo sa tuktok ng tagumpay, kundi isang paglalakbay kasama ang mga taong nagpapahalaga sa iyo. Lumipas ang mga taon. Ang kakarag-karag na bahay sa tapat ay tuluyan na naming ginawang bodega dahil pinili ni na Joanne at Lucas na manatili sa aking piling. Hindi na rin ako ang Mike na laging seryoso. Natuto na akong tumawa, maglaro at magmahal ng totoo. Isang hapon, habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw mula sa aming beranda, hinawakan ko ang kamay ni Joanne. Ang puwang na dati ay sumasakit sa aking dibdib ay wala na. Napalitan na ito ng isang buong pamilya na nahanap ko sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Sa wakas, nahanap ko na ang tunay kong promosyon. Ang maging katuwang ni Joanne at maging ama kay Lucas habang buhay.